sa kanyang tatay na sinungaling. OMG, 'no? So, 'yan po mga kaibigan, super sinungaling talaga ang Vice Presidente. Saglit mga kaibigan 'no, merong dumaan sa'kin na, si General Torre 'no, dumaan yung video ni General Torre, putulin muna natin saglit yung ating, kuwentuhan kay, about VP Sara Duterte. Pakinggan muna natin General Torre. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Correct. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Correct. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga magbibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Tama? Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Di ba? Yan ang tao na magiting. Isang tao na hindi bitter at isang tao na talagang maayos mag-isip. Hindi katulad ng Vice Presidente na mag-hire agad ng killer na kapag nagkagalit, sisigaw agad, mag-meltdown, mag-hire ng killer, maninirang puri sa presidente na tingnan naman natin yung mga nangyayari naman sa kanila ay consequence ng kanilang pagre-rebelde at ng kanilang mga ginawa sa Pangulo natin. Consequence yan ang ginawa nila sa Pangulo natin. Napakaraming mga araw, buwan, umabot ng taon na binabalahura ng mga Duterte na ito ang Pangulo. At kasama yang si VP Sara Duterte sa mga plano na ginagawa na destabilization sa ating pamahalaan. Grabe ang paninira nila sa ating Pangulo. Pero ang Pangulo natin hindi sumasagot at ang Pangulo natin ay hindi sila pinapatulan. Nananatiling disente ang ating Pangulo habang kanilang binabalahura. Pero dahil sa consequence ng kanilang mga ginawa, pinarusahan sila ngayon, nakakarma sila ngayon. At ngayon na sila ay nakakarma, sila ngayon ay nagiging very bitter, mas bitter pa sa ampalaya. At sila ay nagpapabiktim ngayon. Nagpapabiktim sila. At sila daw ay biktima. Ang Marcos admin daw ay ginigipit sila na ganito-ganito. Hello, kayo ang may gawa niyan. Yan ay consequence ng inyong mga actions sa pagpapabagsak ninyo sa ating Pangulo. Kasi kayo ay mga gahaman sa power at gahaman sa salapi. Katatapos nyo lang maging Pangulo ng Pilipinas ang inyong tatay. 6 na taon walang nangyari sa Pilipinas. Lugmok sa kahirapan ng Pilipinas. Nalugmok sa lahat ng bagay ang Pilipinas. Dahil sa pamumuno ng tatay mo na hindi alam kung paano maging presidente ng Pilipinas. Hindi alam kung paano pamunuan ng Pilipinas. Nalugmok sa kahirapan, sa kagutuman, sa kamatayan ang mga Pilipino. Yan. Pagkatapos ngayon na nakakarma na kayo sa inyong mga ginagawa, ngayon na nakakarma na kayo sa inyong ginagawa, ang ating Pangulo ay kayo naman ay nagpapabiktim. Hello! Karma ang nangyayari sa inyo. Karma! Karma! Karma ang nangyayari sa inyo ay karma. Isang dumadagundong na karma. Diba? Ay, nako. Karma. Okay. So,
'Di ba? Ganyan talaga. Kapag ikaw ay nang-apak ng tao, kapag ikaw ay nang-api ng tao, darating talaga sa'yo ang karma. Kaya kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, lasapin niyo ang tagumpay ng karma. 'Di ba? Anong sabi sa Biblia? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong ginagawa sa'yo. Ibig sabihin, 'no, kung babalik-tarin natin in a positive way, gawin mo ang mga bagay gawin mo sa iba ang mga bagay na gusto mong gawin sa'yo. In short, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at lahat 'yan babalik sa'yo. Gumawa ka ng masama sa kapwa mo, lahat 'yan babalik din sa'yo. What you sow is what you reap. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nagtanim ka ng hatred, hatred din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng kawalang hiyaan at paninira sa ating Pangulo, yan din ang aanihin mo. What you sow is what you reap. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya nga 'di ba, the principle of the Bible, yan. Yan ang nangyayari ngayon sa mga Duterte. Karma, 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 karma. 'Di ba? Karma. Ay naku, talaga namang, asar na asar. Asar na asar ang mga DDS. Sorry ha, wala tayong sugar coating dito. Walang sugar coating. Karma. Huwag kasi kayong manglamang ng kapwa. Huwag kasi kayong mang-api ng kapwa kung ayaw niyong makarma, 'di ba? So karma ang inabot niyo. Kasi kayo ay nang-aapi ng kapwa, 'di ba? Hmm, okey? Karma, mm. Tama naman si ano, si General Torre, oh. Bakit niyo sasabihin na kawawa siya? Hindi siya kawawa. Si General Torre, 4-star general pa rin siya, ha? 4-star general pa rin siya, ang nawala lang sa kanya yung titulong PNP chief. Siya pa rin ang 4-star general at second in command sa PNP, 'no? So, hindi kawawa si General Torre. At kapag merong mga mahihirap 'no, na mga, misyon, si General Torre pa rin ang ipapadala. Dahil siya lang ang may guts na gumawa ng mga, misyon na mga mahihirap. Katulad ng paghuli 'no, kay Bato de la Rosa at pag-aresto kina Bongo. Natitiyak ko siya rin ang gagawa niyan, 'di ba? Hmm, 'yan 'yon. So, okey. Eto, ah, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang buong hekwitibo sa isang lifestyle check matapos masiwalat ang mga anomalya sa mga flood control project sa isang press briefing ngayong araw, August 29, 2025. Lahat ng parte ng executive department ay ready for lifestyle check. Paano po pati po ang pangulo mahuli, pati po ang pangulo. Mauna mauna mahuli ang pangulo kasama po pagdidiin niya. So mauna man o mahuli ang pangulo ay kasama sa lifestyle check. Yan, maganda ito magkaroon ng lifestyle check para ang Vice President 'no, i-lifestyle check din
makita, no? Buksan yung mga tinatago niyang bank accounts na sinasabi ni Trillanes na naglalaman daw, no? ng limpak-limpak na drug money, no? Yung sinasabi ni Trillanes na joint accounts nila ni Digong, no? So, tama yan. Okay yan, no? Dapat mabilisin para bilisan na para mangyari na kaagad ang lifestyle check, di ba? Yan, yan. Okay, so yan si General Torre, kita mo yan ang totoo, no? Yan ang tunay na tao na maayos ang pag-iisip, no? Kahit sinibak, hindi nagalit. Kahit sinibak, hindi naging bitter. Di ba? My God. Yan. Yan po ang tao na maayos mag-isip. Yan. Okay, mga kaibigan, no? Tingnan nyo, si Duterte. 332 billion flood control funds scam under Duterte administration. Ito dapat pagtuunan ko ng pansin 332 billion flood scam. Flood control funds scam under Duterte administration. Dapat pagtuunan ito ng pansin. The source, philstar.com. Yan. So, hindi po siya fake news, no? Siya ay tunay na nangyari, no? Yan. So, yung mga kaibigan, no? Okay. Ito, basahin lang natin. Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government ang kaugnayan ng pagkakaalis sa pwesto ni dating Philippine National Police General Nicolas Torre sa umano'y pagtanggi nito sa utos ni Secretary John Vic Remulla ng pagbili ng 80,000 armas para sa PNP. Ayon sa ahensya, ipinaalam ni Torre na walang direktibang ibinibigay sa pagbili ng mga armas na sinang-ayunan ni Secretary Remulla. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? So, hindi daw po totoo yung kumakalat na balita na dahil doon sa pagtanggi ni General Torre na pagbili ng mga Armalite ay yun daw ang dahilan, no, ng pagkakaalis niya. So, hindi daw yun totoo, no? Yan. Okay, so, tingnan lang natin ito. Tingnan natin to. Hindi tayo po mga kababayan. Ang dami pala nating pera. Ang yaman pala talaga ng Pilipinas. Kung maging tama lamang ang paggastos ng pondo ng bayan, hindi lang po ngayon itong pinag-uusapan natin. Sabihin na natin post-Marcos era. Yung matandang Marcos, kailan yun? 1986. Mula 1986 hanggang ngayon, almost 50 years na yan, 40 years na yan itong Bachero almost 40 years. Imaginein mo kung naging tama na. Kasi, ang sinasabi natin, walang yung Marcos. Ang sinasabi natin, mantarambong yung nakaraan. Ang sinasabi natin, dapat palitan yung nakaraan at tama na, sobra na, palitan na. Hindi ba yun ang ating pinagpapabanggit ng araw? Pero, ang nangyari, pinalitan natin ng mas walang ng mas matakaw, mas tulisan. Pero pumapayag naman kasi tayo Pagka sinayawan na tayo Kapag kinantahan na tayo Hindi lang kapag inaputan ka ng Maria-Maria At sabi mo, okay na, yun po. Ito po nangyari sa bayan natin. Hindi lang kasalanan nitong mga politiko na to. Kasalanan po natin pare-pareho ito. Correct. Kasalanan yan ng tao dahil bumoboto ng mga corrupt na politiko, no? Tingnan nyo at least sa panahon ni President Marcos, nakita nyo naman, di ba? Yung mga proyekto talagang hanggang ngayon nagagamit pa. Makikita mo na talagang walang katiwalian pagdating sa project. Talagang ang mga project ng Pangulong Marcos ay talagang matitibay. Pati nga yung mga sa schools, no? Yung mga buildings, school buildings na sinasabi nga ni PBBM nung siya ay nag-ikot at tiningnan niya yung mga school buildings. Aba, nagulat siya. Kasi yung mga ginagamit ay mga schools pa, mga buildings pa, classroom pa na pinagawa ng dating Pangulong Marcos.
Pero yung mga gawang bago ng mga nasundan niya na mga pangulo, Cory Aquino Cory Aquino to, Duterte, wala. Ang mga proyekto wasak agad. Ang mga proyekto ay, lalo na 'no, sa panahon ni ano, ni Duterte, wasak agad yung mga proyekto. Yung mga substandard na mga kita mo yung mga daanan, walang nilalagay na bakal sa kalsada. Yung mga tulay, oh, pagkatapos isang gamit lang wasak agad. Grabe mga kaibigan ang katiwalian. So, kung gano'n naman pala ang nangyari, aba nakakapagsisi. Dapat hindi na lang pinalitan si President Marcos Sr., 'di ba? Kasi after President Marcos Sr., ano nangyari? Ang pumalit mga walang hiya, ang pumalit mga korap, grumabe ang korupsyon sa Pilipinas 'no, after President Marcos Sr. Mabuti na lang at eto, andito na ang anak niya, si Junior 'no, President Marcos Junior at eto ay itinatama ang mga mali ng ilang mga dekada na nagdaan. Ngayon itinatama ang mali, 'di ba? So pasalamat tayo na nakabalik ang isang Marcos at dahil dito ay, gumaganda na naman ang ekonomiya ng ating bansa, 'di ba? Mga kaibigan, sa panahon ngayon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 'di ba? 'Yan. So, okey, basahin lang natin ito 'no? Okey. Senator Rizal de Veros earlier said President Bongbong Marcos could set a good example by releasing his Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) following his directive for a life check among executive officials. Ayan, ang sabi naman ni Yusek Claire Castro, sinabi po natin na ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po nating ibahin at huwag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Yan po ang sagot ni USEC Attorney Claire Castro. Oo nga naman, kasi ang Pangulo ay open po sa lifestyle check at siya mismo ang nagsabi niyan, no? Siya nga ang nanawagan na magpa-lifestyle check ang mga opisyales ng gobyerno. Siyempre, kapag siya ang nanawagan ng lifestyle check, natural siya din ay magpapa-lifestyle check. Gano'n naman yun eh. Meron bang nanawagan ng lifestyle check pagkatapos ang sarili ay hindi isinama? Wala, parang wala naman ako nakitang gano'n, 'no? Kung meron man, si Sara Duterte 'yan. Mahilig ang mga Duterte sa ganyan, eh, na, "Oh, mag-ano kayo, lifestyle check," pero sila hindi, 'di ba? 'Yun guys, 'yan. Okay. So, eto na 'no, so ito pa mga kaibigan 'no. So, eto na ngayon 'no, sa ating, second topic mga kaibigan. Mamaya natin balikan si ano, yung sa mga Duterte 'no, yung mga sinasabi ni VP Sara na mga kalutangan, lutang moments 'no, yung mamaya nating balikan yung mga lutang moments ni VP Sara Duterte 'no. So, dito muna tayo. Eto po mga kaibigan, meron pong challenge 'no, kay, Mayor Magalong. Eto, dapat daw mag-show ng data, magpakita ng data si Mayor Magalong, mga kaibigan 'no. Kung talagang may alam siya 'no, sa anomalya sa gobyerno, bakit hanggang ngayon ay wala ka pa ring nilalabas na dokumento, pangalan o case details? Tama nga naman mga kaibigan, kasi hindi naman po puwede yung parang katulad lang kay VP Sara Duterte na ah, mahilig siyang magbintang. Nagda-drop pa nga ng name, eh, si speaker daw ganito, gusto ganyan-ganyan, nagda-drop ng name 'no? Etong si Magalong walang dina-drop ng name. Pero si Sara ang dami niyang mga sinasabi kay speaker, kaya siya nagnanakaw, et cetera. My God, ni isang ebidensya wala siyang inilatan.
Alam niyo ba mga kaibigan, ni-research ko saan ba nagmula ang pamilyang Romualdez. Ni-research ko talaga mga kaibigan, saan nagmula ang pamilyang Romualdez. Kasi ano, interesado ako, dahil nakikita ko na president material 'no, si Speaker Martin Romualdez ay fit na maging pangulo ng Pilipinas. Fit na maging kapalit ni PBBM sa 2028. So na-research ko talaga mga guys 'no, saan ba nanggagaling ang Romualdez? Bakit inaakusahan ni VP Sara Duterte na magnanakaw daw, na ganyan-ganyan si Speaker Martin Romualdez? So na-research ko. Mga kaibigan, napag-alaman ko ngayon na yung Romualdez clan mga kaibigan ay talaga palang sila ay politiko 'no, politiko. Panahon pa ng mga Kastila palagi po sila ang leader. Pulitika po talaga at sila po talaga ay mayayaman na mga clan. So, sabi ko, "Wow, ang ganda pala talaga ng Romualdez clan." Talaga palang, ito ang mga Romualdez ay involved na sa politiko. Ever since panahon pa, ng mga Kastila. Sila ay, involved na talaga sa politika, leader na 'no? At, yun nga mga kaibigan, sa aking, pagre-research, nalaman ko na talaga palang mayaman itong mga Romualdez na 'to at nakapagpagawa sila ng schools, tapos meron pang hospitals at may mga businesses. Mayaman talaga mga kaibigan ang mga Romualdez clan. So naisip ko, pagkatapos si VP Sara mamimintang ng magnanakaw. Hello, tingnan mo yung Duterte. Hmm, Hindi naman pala mayaman ang Duterte. Oh, pero ngayon nagtataka ka na lang, nag-a-around the world si Sara Duterte. Nagtataka ka na lang, nakaka-afford sila ng kung ano-ano. Sa dami ba naman ng mga confidential funds nila. May 52 billion pa si Pulong Duterte at yung tatay niya umamin na nagnakaw. Oh. So, at least etong Romualdez clan, yung yaman nila ay talagang mayaman na talaga sila ever since. Pero itong Duterte, eto talaga ang mga magnanakaw. Kasi hindi naman sila mayaman, yung Duterte clan hindi naman sila mayaman, Hindi sila katulad ng Romualdez na talagang alta de sosyedad talaga 'no, from the time pa ng mga Kastila. Pero ang mga Duterte hindi sila mayaman, mga kaibigan 'no. So, kung magsasabi ka ng magnanakaw, pagkatapos yung sarili, yung pamilya ang mas mukha pang magnanakaw dahil wala naman talaga kayong malaking pera. Tapos ang pagsasabihan mo ng magnanakaw, yung Romualdez. My God, ang yaman pala talaga ng mga Romualdez. At ever since, talaga palang politiko ang mga Romualdez. Sa panahon pa ng kanilang kanuno-unuan. Ni-research ko guys no? I-ano ko, i-vlog ko dito yan, no? I-vlog ko dito yung na-research ko about the Romualdez family kung saan nagmula ang kanilang angkan. Mga kaibigan panahon pa ng mga Kastila, palagi silang nasa politika na, palagi silang leader, mga kaibigan, no, sa Leyte, no? So mayaman na pamilya, mayamang angkan ang mga Romualdez. Tapos sasabihin lang ng isang Sara Duterte na hindi sumasagot sa kanyang impeachment trial sa issue ng pagnanakaw, sasabihin lang niya na magnanakaw daw si Speaker Martin. Hello, hello. Tama talaga yung sinasabi 'no, kung sino yung namimintang at nagtuturo, siya ang gumagawa. Siya yung nagnanakaw, 'no? So tama talaga 'di ba, yung sinasabing gano'n 'no? Okay. So ito pa, 'no? So ito nga si Mayor Magalong mga kaibigan, eto dapat maglabas siya ng dokumento, pangalanan niya, ano ba yung detalye ng mga kaso 'no? Kung ang advocacy niya talaga ay good governance, hindi sapat ang media mileage.
hindi sapat ang mga general statement. Ang kailangan natin, ang kailangan ng taong bayan ay ebidensya. 'Di ba? Yan yun mga kaibigan. Huwag kang bintang ng bintang. Pagkatapos, wala ka namang ebidensya. My God, no? Parang babalik lang tayo sa panahon ni President Marcos Sr. Pinagbintangan, no? Kinasuhan 986 cases. Keso mga nagnakaw daw, keso ganito-ganito. O ano nangyari? O, halos lahat 986 cases ibinasura. My God, walang nakita kahit isa. Isang beses lang may conviction, no, kay First Lady Imelda Romualdez Marcos, isang beses lang nagkaroon ng conviction, 7 counts of graft. Pagkatapos inapila sa Korte Suprema. O hanggang ngayon, Korte Suprema walang desisyon. Siguro nakita nila bakit ito kinonvict, wala namang ebidensya. Later on baka ibabasura din yan ng Korte Suprema. Kasi wala nga makitang ebidensya. Puro lang pamimintang na nagnakaw ang Marcos. Pero at the end of the day, ayun, yung mga kayamanan nila unti-unti na ibinabalik sa Marcoses. Pero yung iba nilang kayamanan, wala na, naibenta na ni Cory Aquino. Pati nga yung kayamanan ni Daniel Romualdez, yung kanununuan, no, ni Speaker Martin Romualdez, pinapabalik na rin. Pinapabalik na. Sabi ng Sandigan Bayan, ibalik nyo na ang kayamanan ni Daniel Romualdez. Kasi yung mga kayamanan ni Daniel Romualdez, no, ay pinurpit ng gobyerno ng PCGG. So, ang korte, ang Sandigan Bayan ay nagsabi na ibalik na dahil hindi napatunayan na galing sa nakaw. Kita nyo, mga kaibigan? Diba? So, eto pag ang isa, kaya ang hamon ng taong bayan, no, kay Magalong, ilabas ang data. Pangalanan, ang mga sangkot, at huwag mamili, no? Huwag mamili. Kailangan ilabas lahat, no? At eto mga kaibigan, no, sinasabi nga po ni Congressman Abante. Ang sinasabi po ni Congressman Abante, etong si Magalong, ang galing niyang ang galing niyang magsabi, general, no, in general na 67 daw na mga kongresista ay involved daw dito. So ang sabi ngayon ni Abante, Congressman Abante, pangalanan mo sino yung 67 na yan. Kasi nadadamay kami ng mga matitino. So pangalanan mo sino-sino yan, magbigay ka ng mga dokumento kung totoo ba yung mga binibintang mo. Huwag ka lang magsasabi na ay 67 na mga congressman ay damay. Kasi ang daming mga matitino na mga congressman sa pangalanan, no? At sabihin mo yan. Pero itong si Magalong, ay until now, mga kaibigan, wala naman siyang sinasabi. Wala siyang inilalabas, no? So, eto, ang sabi po niya, Bante, tingnan mo ha, nandyan ka sa Baguio. Ang dami-daming problema ng Baguio City. Pero, yung kaming mga congressman, ang iyong binabanatan. So parang nakakapag-isip tuloy tayo. Sino ba ang galit na galit sa mga congressman? Sino ba ang galit na galit sa Kongreso? Sino? Alam natin kung sino ang galit na galit sa Kongreso. Sara Duterte. Duterte, galit na galit sa Kongreso. Diba? So ngayon, napapaisip tuloy tayo. Ano bang ginagawa ni Mayor Magalong? Pamumulitika ba to? Meron bang nag-i-instruct sa kanya na, banatan mo yung Kongreso? Sino ang galit na galit sa Congress? Sara Duterte. Yung mga Duterte. Kaya napapaisip tuloy ang mga taong bayan. Ano ba, Mayor Magalong? Dahil ba sa ikaw ay maka-Duterte? Dahil ba sa yung pagsuporta sa mga Duterte? Kina Bongo? DDS ka ba?
Kaya ba ganyan ang galit mo sa Kongreso? Or meron bang kumukumpas sa'yo na isang Duterte na banatan mo ang Kongreso? Yun tuloy ang naiisip ngayon ng taong bayan na meron sa kanyang kumukumpas na malaking politiko na banatan, 'no, banatan ang Kongreso. Kasi magtataka ka, eh, oh, kung talagang totoo yung sinasabi niya, guys, ang tagal na niyang nagpuputak-putak, eh, puro media mileage lang, puro pa-interview. Ang tagal-tagal na niyan, kung totoo yan, ilabas mo ang pangalan, ilabas mo ang mga dokumento para malaman ng taong bayan at para maimbestigahan na rin yan, 'di ba? Ilabas mo, yun ang hamon sa'yo ng House of the Representative. Ilabas mo ang pangalan, ang mga dokumento, ang mga facts, ilabas mo. Nang sa ganon ay talagang malaman na totoo yung sinasabi mo. Hindi yung puro chismis, hindi yung puro media mileage, hindi yung puro papogi effect na parang sinasabi mo na, "Ay ako magaling ako kasi anti-ano ako, anti-corruption, czar ako 'no, ako ay ayoko ng korap." Oh. Pero, eto ang issue sa iyong siyudad, Cannon Road at ang rock netting. Hindi sa panahon ni PBBM, sa panahon ni Duterte nangyari yang proyekto na yan 'no, rock netting sa Cannon Road na useless. Sinasabi nga ng Pangulong Marcos ngayon useless daw. So, nangyari yan, panahon ni Duterte. Oh, mayor ka na ng Baguio, 'di ba? Ano pa? Eto ang proyektong rock netting sa Cannon Road ay sa Duterte era project under DPWH. Bakit ngayon mo lang ito binanatan, Mayor Magalong? Hindi mo ba ito alam noon pa or convenient timing lang para magmukhang anti-corruption crusader ka ngayon, 'no? So, eto ang tanong, kung talagang ayaw mo ng palpak na proyekto, bakit hindi ka nagsalita noong panahon ni Duterte? Panahon nito ni Duterte, bakit hindi ka nagsalita? Bakit ngayon sa panahon ni PBBM, ayan ang ingay-ingay mo? Oh, dahil ba sa ikaw ay, maka-Duterte kaya hindi ka nagsasalita? O baka naman takot ka dahil during the time of Duterte, ang mga kritiko ng administrasyon ay chinuchugi at pinapatahimik. At ngayon, baka naman ngayon ka lang nagkakalakas ng loob para i-expose ito dahil alam mo na ang gobyerno ng Pangulong Marcos ay demokrasya at binibigyan ng kalayaan na mag-criticize ang lahat ng mga gustong mag-criticize. At baka kaya ngayon mo lang yan sinasabi dahil alam mo na ang gobyerno ng Pangulong Marcos ay lumalaban sa mga korupsyon. 'Di ba? Kasi eto mga kaibigan, noon pa 'to, eh. Oh, matagal nang delikado ang Cannon Road. Nagilian Road, luma ng issue ito pero ngayon ka lang naging concern. Regular ang landslide diyaan, soil erosion regular din 'no, kapag may mga, bagyo o bumabaha 'no, at road instability sa Cordillera roads. These are decades-old structural problem. Bilang mayor ng Baguio City since 2019, imposible na hindi mo ito alam. So bakit ngayon ka lang nag-iingay sa issue? Nakikisabay ka ba kay PBBM? Meron ka bang, ambisyon pagdating ng 2028? Kaya ngayon ay nakikisabay ka sa pangulo natin sa pagtuligsa sa mga korupsyon at pinapabango mo ang iyong imahe na parang gusto mong sabihin sa mga tao na